Last week, inakyat natin ang buhay ng isang ulirang ina sa isa sa mga barangay sa Las Piñas. Nakatira sila sa lugar kung saan ay property ng gobyerno. Habang di pa sila pinapaalis sa lugar nila para i-demolish, wala silang alam na mapupuntahan para malipatan. Nakapag-abot tayo ng bigas mula sa Vegas at konting grocery items. Ngayong araw na ito, pinuntahan namin ang kahabaan ng Rojas Boulevard para maghanap na mabibigyan natin ng konting tulong sa mga kababayan natin na lumalaban para mabuhay. Sa aking paglalakad, napansin ko si Lola na naka-wheelchair. Nilapitan ko at nagkwento ng kanyang totoong buhay. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Quirino Avenue dito sa Malate, Manila at hahanap tayo ng isang respondents na mabibigyan natin ng tulong dito sa Akyat Buhay Gang. Tara, samahan niyo ako. Nay, kamusta po? Mabuti naman Mabuti. po. Oh, Nay, nandito ang Akyat Buhay Gang. Namimigay kasi kami ng mga konting tulong. Opo. Konting bigas para mula sa Vegas. Nakita namin kayo habang naglalakad kami dito sa kahabaan ng Quirino. Paano kayo napunta dito sa Maynila? Dahil nakapag-asawa ako ng tatay nito. Yun. Kung saan sana kami na palipat-lipat. Dahil wala kami sariling bahay na tira. Palipat-lipat. Yun. Itira sa kapatid. Mahirap naman makitira sa kapatid. Saan kayo sumisilong? Dito nga lang. Dito lang. Buti pinapayagan kayo, no? Paano kung tatlong araw, ulan, dito lang kayo? Oo, nauulanan. Try mong pumunta sa munisipyo. Alam ko, meron namang mga pwedeng tumulong para sa inyo. Diba? Mabigyan kayo ng kahit konting, alam mo yun, pagtitirhan, no? Nung nasa Masbate po kayo, Nay, ano pang trabaho nyo? Ano bang kinabubuhay nyo doon? Bata pa ako nang umalis ako doon. Ilan taon po? Mga 16 lang. 16. 16 pagdating ko dito, nakapag-asawa ako ng tatay nito. 16 years old kayo nakapangasawa. Opo. Saan po kayo nakatira ng Cavite o dito sa Maynila na? Cavite. Cavite sa Naik. Sa Cavite City. Tapos ilan po yung anak nila? Anak ko, dalawa lang. Dalawa. Ano pong kinabubuhay niyo doon sa Cavite City? Nagagawa-gawa yung asawa ko ng sapatos. Nung mamatay siya, dyan na siya binurol. Doon na rin sa bahay na yun? Hindi, sa palengke na yun, sa barangay. Sa barangay dito sa Maynila? Diyan sa palengke, sa Malate, San Andres. Diyan siya naburol. Tapos paano po kayo napunta dito sa kalye? Bakit po kayo napunta dito sa kalye? Nagtinda-tinda kami. Tinda ng sigarilyo. Yung Anak mo. Ano po yun? Kailan pa kayo napunta dito sa sa kalye na tumitira? Pandemic, napunta kami dito. Bakit po kayo umalis doon? Wala na kaming pambayad sa bahay. Ba't ilang taon ba o ilang buwan ba kayong hindi nakakabayad? 3 buwan. 3 buwan. So 3 buwan pinaalis na agad kayo? Oo po. Magkano ba yung upahan nyo doon? 1.5. 1.5. Sakto lang sa inyo? Oo Sa pamilya nyo? Kaming dalawa lang naman eh. Minsan may nag-aabot sa akin. Pa sa 100. 50 na abot. Yung pangkain-kain namin, saka yung binta-binta niya. Yung isang anak niyo po, nasan po? Anak ko nakakulong. Bakit daw po? Anak ko, maapagkwento sa asawa. Paano kayo kumakain? Paano matutugunan yung mga pangangailangan mo lalo na sa gamot? Ayun nga, yung mga bigay-bigay lang sa akin. Paano po kayo nagkaroon ng sakit, Nay? Nung nabiyuda ako, wala nagkatulong ko sa buhay. Ako lang ang kumikilos, kaya napasma ako, ulan, init. Ngayon, hindi na ako makapaghanap buhay.
Ito naman tumutulong-tulong sa akin. Anak kong isa. Nagpa-check up po ba kayo sa doktor? Sa espesyalista? Wala pa. Wala pa. Wala kasing pera eh. Wala po ba ditong government na pwede tumulong para mabigyan kayo ng Ako, karapatang mahirap po. gamot? Mahirap magdakad-dakad. Mahirapan ako magdakad-dakad eh. Kasi lalo na senior citizen po kayo, di ba dapat mas naalagaan kayo? Nawala yung ID nyo, nawala Opo. daw. Saan po kayo natutulog dito? Paggabi. Dito. Paggabi? Yan, pinapatulog kami nila dyan. Kaya lang matulog kami minsan madaling araw na. Wala eh. May nagiinuman kasi dito eh. Kaya nakakatulog kami madaling araw na. Pag umuulan, nauulan na kami sa labas. Ilan ba yung magkakapatid? Ay, Dalawa na lang kami. dalawa na. Saan po yung isa? May bahay din Nasa yun. Pampanga. Pampanga. Babae rin. Senior na rin yun. May mga pamilya na rin siya. Mayroon, may mga anak, may mga apo na rin. Kaya lang, nagmamanicure din yun. Sabi ko nga sa kanya, baka mapasma ka rin. Pero alam niya ang buhay mo ngayon dito. Alam niya, Ano Hindi. po ang sabi niya? hindi na, magkikita na lang daw kami sa kabilang buhay. Dati ko naiiyak ako. Mahirap talagang walang katulong sa buhay, di ba? May mga government officer po dito na umiikot para mabigyan kayo ng tulong. Wala pa po, kayo nga lang umikot. Nakita ko. Baka po pwede yung anak niyo pumunta dun sa City Hall at humingi ng tulong. Baka mabigyan po kayo ng kahit papaano. Hindi naman makalakad yan. Wanat din ng panin. Hopefully, pagbalik po sana namin, meron pong nakapanood sa programa natin. Kaya mabigyan po kayo ng tulong. So, Opo. ano po ba yung kahilingan nyo at panawagan nyo po? Sige po, Nay. Kung gusto ko lang may matiraan lang kami. Dahil pag umuulan, bumabagyo. Basang-basa kami sa ulan. Kahit lang kasi laki ng kubita. Yun lang, dalawa lang naman kami. Aapi-apihin ka lang pag nakikitira ka. Nay, kapit lang po. Huwag lang po kayong bibitaw, no? Nandito po ang Akyat Buhay Gang para magbigay ng bigas mula sa Vegas. Opo. Hawakan nyo lang po. Yan, hawakan mo lang ha. Okay, at konting grocery, Nay. Opo. Para sa inyo, makatulong man lang po kahit pa paano sa mga pangangailangan nyo ha. Opo. Hindi naman to, I think, hindi naman po ito sapat, pero kahit pa paano, may mabigay kami sa inyong tulong, no? Opo. Maraming salamat at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon Opo. para mabigay niyo sa amin yung kwento niyo tungkol sa buhay-buhay. Maraming salamat sa Akyat Buhay Gang sa LB Radio Las Vegas. Ako si Owen Formento ng Magshots Digital Media TV, leader ng Akyat Buhay Gang dito sa Pilipinas. Hatid sa inyo ng abot kamay sa PHLV Radio Las Vegas. Pilipinas, angat ka!